Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga sig watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong katanan. Mabiyan, welcome sa isa namang kilisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue, Kagiban pa. Adlaw kita karon sang Martes, Hulyo 1, tuig 2025. Mabiyan, ini ang imbukadang adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2025, labing unang Martes. Karon nga ikapito nga bulan sang tuig 2025. Patay kita live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo sumuman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa ating mga sugitang palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag sumuman sa ating mga kauturan sa Negros Occidental. Sagid kamayan-ayad ga aga sa inyong atanan, kag welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ginatamyaw taman sang isa ka maayad-ayad nga adlaw ang aton nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad karaga upod sa aton pagpangalagad online. Mangin ka po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyo alagad, J.P. Herbas. Sa aton nga edisyon, subong iya nga Martes, mangin ka po naton sa hindi lamang madugay ang Division Manager A sa MIA Iloilo Guimaras Irrigation Management Office. Si Engineer Randy Alipis, agod istoryahan ang hanungod sa celebration kag Thanksgiving sang 100th year of service sang Aganan River Irrigation System. Ano na bala ang nadangatan sang sining irrigation system kag ano ang mga programa sang NIA para pasanyugon pa ang ining sistema sang irigasyon sa bahin sang Segundo Distrito. Na ang bantayan mga biyan sa atong sining pagpangalagad subong iyang aga. Kag siyempre, maistoryahan tama mga biyan ang pinaka mga dalaguan nga balita nasyonal. Ginbantayan sa Radyo Pilipinas News Team. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita, mag-check kita anay sa latest update sa lakat sang panahon. Hibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong adlaw sang Martes. Shall we expect an improving weather condition?
kung maging maulanon ang panyempo subong nga Hulyo 1. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa sining oras, po natin sa piyak na linya, we have Sir Charlie Depras ang DOST Pag-asa. Sir Charlie, good morning. Yes, sir. Mating aga, may natin ko tayo sa lakas sa Radyo Pilipinas. Yan ang pinakulihan sa panahon pero niya at now, Martes, Julio, Ngela, PPC ko. Alas 3 ka na sa aga, ulit sa Tatana Location Area at napulutan sa Pasis sa kanan niya available data. Kaya natin sa 18 kilometro na sintangan sa Mien, Panta, Quezon. Sometimes southwest mo sa naman nag-apekto sa Visayas, Mindanao, Central Luzon, and Southern Luzon. Ang bilog ng Western Visayas, para yan maka-experiensya, karamihan daw sa magalumang ng sangitan, expect natin may mga spotted sigapon ng mga pagulan pag sinat na nag-o-opera sa southwest and south. Mainat ito makasarangan naman niya hangin, madali na bagat na nakapunggan pa na bagatnan, nagadalasang makalay ito makasarangan niya sa kadagatan. Ang tatsato temperatura nasa 16 o na centigrado, adlaw nagabot na kalasing o na kayo na sa aga, magatuto na lang sa isa sa hapon. Kaya kung na pinakaulihan na sa panahon, hindi ka din sa ikilito Pag-asa, Charlie Depra. Sir Charlie, ang na-mention mo nga low pressure area malapit sa probinsya ng Quezon, ano kadako nga ang tendency nga maging isa ini kabagyo? Yes, wala na po sir. Ngayon sa PNPA, wala po na pang posibilidad mag-develop niya in tropical depression. Apang so far, sa kalabas sa monitoring within 24 hours, malabo pa naman sa mag-develop ng tropical depression. Kag wala ini sir isang direktang epekto or may direktang epekto diri sa Western Visayas? As of now, wala direkta epekto din sa ato sa may Western Visayas. Yung mga kagulan na experiensya natin na drive sa southwest monsoon o kahabagan. Alright, for your time information in hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Charlie Depra, madamo gid nga salamat. Welcome nga sa liwan. There you have it, Mabian, ang latest update sa lakat sa panahon, ginulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Sir Charlie Depra sa piyak nga linya. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:09 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining nga oras, kaupo na naton sa aton sining Zoom ang aton nga bisita of the day. It is our honor nga makaupod sa aton nga pagpangaragad subong iyang Martes si Engineer Randy Alipes, ang Division Manager A sa NIA Iloilo Guimaras Irrigation Management Office. Engineer Randy, maayong aga and welcome sa pagpangaragad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Good morning, Sir JP Herbas from Radio Pilipinas Iloilo. And good morning sa tanan-tanan, labi rin sa atin ng mga mangunguma sa probinsya ng Iloilo, also sa Guimaras. Ayun. Sir, we heard subong adlaw gina-celebrar naton kinihiwat ang Thanksgiving sa Aganan River Irrigation System. Can you share with us ano bala ang ining proyekto kag ano na kalawig ang pagpanerbisyo sini sa mga Ilonggo community? Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, our activity tomorrow is the 100-year celebration of the Aganan Dam. This is located sa Barangay Tambo, San Miguel, Iloilo. Actually, this is the fourth oldest dam in the Philippines and the second oldest in the Western Visayas. Kaya ang una natin diri nga oldest dam is Santao Barbara. That was constructed in 1922. And
this Aganan Dam, actually, during time naging farm staff, yeah, nagbili dyan ka 917,000 pesos. So that was constructed way back 1922. Before it was completed, no? So that was implemented under the Bureau of Public Works, no? So on the construction during that time, we have three contractors, no? And these are the Atlantic Gulf and of the Diversion Dam. We have also Manila Engineering Company in charge of the excavation works, and Robinson and Hanson Company in charge of this dam began to operate, no, way back January 1, 1925, no, with a service area of 5,500 hectares. No. By the way, sir, this lot, no, was donated by Teniente Juan S. Sales. No? And today, may ear pa kitang nabilin si retired Reverend Monsignor Claudio S. Sales. No? Actually, we talked yesterday regarding the activity tomorrow. So, today, no, ang ating Aganan Dam, we serve a total service area of 2,828 hectares, no? With farmer beneficiaries of 2,137. No? So, ang total na length ng aton kanal nga nagatublo tubig sa aton nga mga taramnan, that is 36.39 kilometers. No? So, tama kalabag ng aton nga kanal because apat ka munisipyo ang aton nga ginaserbisyuhan. Amo ang San Miguel, Uton, Santa Barbara, kag Pabia. So out of 4 municipalities, no, bali 28 barangays gid ang aton nga na-serbisyuhan. Wow. Sa kadako gali kag kalapad, no. Ay siyam kita sa San Miguel, Darugay, 16 kita sa Uton. No? So tama kalapad. So sa 28 ka barangays, no, may kay Sir JP, ang niya, no, may partners kita, no. We have the irrigator associations, gina-organize yung niya before construction and after construction, gina-turn over natin ang atong nga system sa irrigator association. So ang pito kang irrigator association na dyan, ang mo dyan ang kamanihar para matugruan natin katubig ang 28 ka barangay on which nga may total service area kita nga 2,828. No? So ang pito ka irrigator associations, no, may federation president kita, no? Amo dyan si President Franz Jason Baltasar. No? So bali amura Sir JP, no, ang overview, no, kang aton nga aganan. So ginplano dito ang opisina nga buwatan gid kang programa tingid gani kay once in 100 years lang yan, no? So engineer, may mga gipang-imbitar kita nga mga bisita. Yes, sir. Yes, sir. Sir, as of the moment, no, nagapalayag sa mensahe si President Ferdinand R. Marcos Jr. Magabalik lang kita sa malipot, no, nga after sang iya sining nga mensahe, balikan naton ang mga dugang pamangkutanon angon sa sining nga programa. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Of this law without delay. To ensure the successful implementation of this reform, I direct the Securities and Exchange Commission to streamline its procedures, remove bureaucratic bottlenecks, reduce transaction costs within its control. Undertake the necessary changes to fulfill your responsibilities in these changing times. Equally important, let us also recognize that market integrity is a shared responsibility. I urge all market participants and stakeholders to uphold transparency, fairness, and good governance.
By working together in good faith, we can build an industry that earns the market's trust both here and abroad. Today, as we ring the bell to open the market, we signal a new era of economic dynamism, investor confidence, and sustainable growth. That every ring from this morning and every day, trading day thereafter, echo our strength, our optimism, our shared hope for a more prosperous future for all Filipinos. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to please remain on stage for the bell ringing. May we also call on Secretary Go, Secretary Recto, Senator Gatchalian, and Pardo, Chairperson Lim Monzon. There you have it, mga biyan. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kaupod si Philippine Stock Exchange ug PSE Chairman Jose Pardo ang special bell ringing bilang pagmarka sa pagka-epektibo na sa Republika kung RA number 12214 o kung ang Capital Markets Efficiency Promotion Act o kung SIMEPA. Ini ang ginhiwat, mga biyan, sa PSE Tower sa Bonifacio Global City, Taguig City, subong Hulyo 1. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:18 in the morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo. Balikan natin sa aton sining pagpangalagad, mga biyan. Via Zoom ang engineer sa aton sining Division Manager A sa NIA Iloilo Guimaras Irrigation Management Office, si Engineer Randy Alipes. Engineer, maayong agaliwat. Kag welcome back sa aton sining again, kaupo natin si Engineer Randy Alipis, ang Division Manager sa NIA Iloilo Guimaras Irrigation Management Office. Engineer, maayong agaliwat and welcome back sa atong pagpangalagad balita issue kay Banpa. Sir, no? So, sa plan ko dyan, we have distributed yung mga atong invitasyon sa atong mga officials. Like for example, sa atong pinalangga nga gobernador, no? And then sa mga district relative na nasa tukupan sa apat ka munisipyo. Caravan, Bram Oton, no? Diretso sa Barangay Igtambo sa Miguel, dito mismo sa dam. Kag pagasundan diya kang aton nga misa, no? So may mass kita, Thanksgiving Mass. And after that, may program kita. And of course, no, may paggatipon-tipunan mo kita nga pagkaan just to celebrate no kang 100 years na existence kang aton nga Aganan Dam, sir. Engineer, isa ka gatos katuig makaligad sa nag-operate kag ginbuksan ang ini nga dam. Maybe know ano ang mga salient o kung dalaguan ng mga benepisyo nga na-contribute sa aton sining Aganan Dam sa aton mga mangunguma. Actually, kung natin nga ang contribution kang atin nga Aganan Dam with our area nga in terms of income, gross income, nag-aabot kita 152,712,000. That is only for the first cropping. No? So, pagka second cropping naman, nag-aabot kita income, gross income nga 142,020,000. So batamalon, considering sa isa ka tuig amiya, no, hasta lang kita sa two croppings, no. So may gross income ang Aganan Dam naton sa pagpatubig nga 294,732,000. So amo di ang contribution na, no, in terms of income. So
kung ang aton nga expenses sa aton nga pagpananom, no, kung kaisa almost 50% yun kang aton nga gross, no, amo ang aton, so mga 1 half na 294 million, so mga 2 million, 182 million ang aton nga income, sir. Now, that is already the net income ng mga farmers o ang aton 2,137 farmer beneficiaries, sir. Grabe, it's good to know, sir, no? Nga kadako siyang nangin bulig kag kontribusyon sini sa aton sini nga mga manguma, particularly sa apat ka banwa nga imo sini nga gin-mention. But sir, no, earlier na mention mo man nga ang management sini ang gina turnover na o kung ginamanihar na ini karon ka mga irrigators association, but may we know as to improvements ang sini nga dam, ano ang mga gina-introduce pa sa nga aton sini nga National Irrigation Administration? Bali sa ating niyaman sa opisina natin, no? After nga matapos natin ng or any rehabilitation program. No? So, in turnover nato ni sa aton no paagi sa mga opisyales no to see to it nga ang available nga tubig sa aton nga dam ma-distribute natin sa aton nga mga members. So ang aton nga irrigator associations sila anda nga water delivery schedule kag amura na ang aton nga ibasiyan ang aton nga water delivery schedule sa aton nga pagpamuma. And aside from that no aridan gyapon aniya sa pagtugro no assistance in terms of institutional aspect no. So kung ano ang mga problema sa sulod naton nga IA no dira nagabulig ang opisina. Let's say for example kung paano papagunon ang asosasyon no may mga training kita nga ginakanda sa aton mga aganandam no sa pito natin kan IA not only providing irrigation water no may mga gulayan na kita no may mga gulayan na kita sa NIA on which mga aton nga mga farmers pwede rin katanom ka mga vegetables sa aton nga canal embankment nga kung sa diin ang sector katubig rindangan man mismo nagailig sa aton nga kanal so ulas ang pagpatubo ulas ang pag ano kang aton nga mga vegetables no so additional income yan. And the next is we have also our livelihood programs no NIA. So ang NIA nag-provide sa aton nga mga very satisfactory nga mga IA performance BS no provide kita 300,000 pesos no diya i-support niya sa andang nga mga plano. Let's say for example vegetable gardening or palay trading or andaman nga ipautang sa mga miyembro nanda para igamitan ka miyembro sa pagbakal ng mga farm inputs no. So right now sir wala na nagatutok ang NIA no, sa pagtugro water irrigation kundi sa other assistance pa nga magpabulig no para nga magmayad ang pagpangabuhi kang atin nga mga farmers no. Pero siyempre ang diyan nga mga assistance naturalmente may mga requirements diyan, may mga guidelines diyan kaya hindi man natin gusto nga basta-basta lang kita magtugo assistance nga basta-basta lang man nga madura nga wala man timayad nga resulta sa atin nga mga farmers. So kadungan sa paghatag sang tubig pinagi sa mga irrigation system naton, amo man ang pag-empower sang aton nga mga irrigators pinaagi sa paghatag sa nagaigo nga bulig depende sa kinahanglanon sa mga irrigators association engineer. Engineer, ang ginakabalakan sa iba no nga isang gatos ka tuig na nga ginagamit ang ining irrigation system when it comes sa structural integrity sang sining irrigation system. How do we ensure nga mabakod pa ini sa gihapon nga klase ka dam? We are conducting mga maintenance activities nato no. Actually, kapirara man natin na gin-rehab no, yung interventions kita.
for the rehabilitation sa mga repair dyan sa ating nga dam. 100% tamang stable ang ating nga dam. 100% we can still irrigate normal situation sa tanan nga mga service area nato. And that is being inspected, monitored from time to time by the National Irrigation Administration. I see. And as to naton sir, mga future plans sa sining nga dam, until when naton ginalauman nga maging operational ang ining Aganan Dam? It will last longer baka nalisubra pa sa 100 years na considering any defects na makita kaniya sa aton nga dam, we are implementing mga repair works and we really assure the farmers ang dyan nga dam kung nagkaabot 100 years palawidan pa na natin for as long region ang iya nga nagatuglo assistance na nagasuporta this will last longer. Ayun. Sir, na-mention ko ina that this is the second sa historic nga aspect This is the second oldest dam in Western Visayas. After sang sining nga dam, sir, ano ang pinakatigulang kag pila na ang edad sang sining nga dam? Sa Santa Barbara Dam, mura dyan sa Region 6 ang tigulan na. Oldest dam natin sa Region 6. Ang Santa Barbara natin that was constructed also by 1982. Una-una lang sa atin nga Aganan. So may apat pa kita ka oldest dam outside sa Region 6. Dyan mga dam, we have no records of this dam, sir. But definitely for Region 6, ang pinaka-oldest is the Santa Barbara natin at saka ang dyan Aganan Dam natin. Siguro lastly, sir, ang imo sining imbitasyon sa aton sining nga mga pumuluyo, especially sa aton sining nga mga kauturan nga nakabenepisyo sa sining Aganan na irrigation system sa pag-upod sa selebrasyon sa isa kagatos katuig sang sining Aganan Dam. Sa ating nga mga farmers na nasa upan kang Aganan river irrigation system naton, ako nag-imbitari kaninyo sa pagtambong ng ating selebrasyon sa Ruman sa aton mismo region nga Aganan Dam. Ipanami natin nga Aganan Dam na so actually tourist spot man mga dalang tao. We will enjoy tomorrow for 100 years nga duro ang mga challenges nga na-encounter ng ating mga farmers, kamiya, duro ang mga typhoons, mga bagyo, mga kalamidad na nag-agi. Pero diyan gyapon nakatindog nga aton nga Aganan Dam. So let's celebrate this and let's also sa pasalamat sa aton Ginoo nga sa 100 years diyan gyapon nagaprodukto, nagabulig, naga-income kita. So take for a while, tiritanay kita vidya, and then let's celebrate. And of course, kay Sir JP, if you have time, you can also go sa ating celebration tomorrow. We also invited the media to witness the celebration. And nali may mag-abot pa nga sa central office. We're still waiting for the confirmation kung may mag-abot nga sa central office because we also invited our administrator, Engineer Eddie Gillian. So hopefully, kung may mga bisita kita sa central office, mas better, mas mami ringgit ang aton nga pag-celebrate. So sa aton nga mga farmers, in behalf of Mia, Imo, sa ating opisina, ako nagpasalamat kita po sa inyong suporta, sa inyong kooperasyon, despite hindi man natin maligawan, may mga problema, pero kita sa gihapon kung para masolbar natin ang mga problema nga aton ginaatubang sa aton nga pagpamuma. Thank you so much. Ayun, madamog nga salamat Engineer Randy Alipes and thank you for sharing with us this valuable information angot sa Aganan River Irrigation System, isa sa mga pinakatigulang na dam sa Western Visayas, particularly the second oldest dam in the region. For your time, information, sir, and for your works and words para sa bayan. Madamo gid nga salamat
kag padayon. There you have it, mga biyan, si Engineer Randy Alipes, ang aton sining bisita of the day, Division Manager A sa NIA Iloilo Guimaras Irrigation Management Office. So ayun mga biyan ha, isa ka maragtason nga celebration buwas nga daw. Bangod we will be celebrating the 100th year of service sa Aganan River Irrigation System. Ang ining historic Aganan Dam mga biyan anamtang sa barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo. This commemorates a significant milestone para sa Aganan River Irrigation System nga mo ang ika-apat sa pinaka-tigulang nga dam sa Puson, Pilipinas and the second oldest dam in Western Visayas. Ini ang formal nga ginagrohan sa Enero 1, 1925 sa Bureau of Public Works Irrigation Division. Ini ang initially gindisenyo mga biyan para maghatag patubig sa 5,500 hektarya sang kaumahan. Ang Aganan River Irrigation System ang ginpedalom sa management sa National Irrigation Administration NIA umalin sa Hunyo 22, 1963. Nagpadayon nga nagahatag sang bulig sa aton sining nga mga manguma, particularly sa 4 ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Ang pagtililipon buwas ang ginalauman nga pagkatambungan sa mga Irrigators Association sa dalom sang Aganan River Irrigation System, mga miyembro sa National Irrigation Administration, provincial kag local government units sa ginalauman man ang presensya ng administrador si Administrator Eddie Guillen. Kabay pang madamo ang mag-upod sa sining selebrasyon, especially nga sa sulod sang isa kagatos katuig, hindi basta-basta ang nangin impact sa sining second oldest irrigation system diri sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:34 in the morning. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa atong pagpanumbalik. Radyo Pilipinas. Dugang nga mga balita nga ginlabantayan sa Radyo Pilipinas News Team ang aton nga pag-istoryahan pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. F, 1, 2, F. Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wang at susus.
Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, kita, wetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:41 sa aga sa gapon nagapamati kamo sa pagbaragad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton mga balita, nagapanumdom ang Philippine National Police ug PNP may kahangtanan sa mga content sa social media gamit ang Artificial Intelligence ug AI para tuntuhon ang publiko. Sunod kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, makalangawa ang pag-ululhot sa mga AI-generated material na ginagamit sa pagpang-into kaangay isang peking investment scheme nga para sa iya too good to be true.
Gintumod ni General Torre ang paggamit sang AI-generated nga itsura ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Subong man ang iban pa kakilala nga personalidad ang diri magapakig-angot na ang PNP sa bulig sang Anti-Cybercrime Group sa Department of Information and Communications Technology ng DICT para makatukod sa mga programa batok sa sala nga paggamit sa teknolohiya. Ginpanunduman sa PNP Chief ang publiko nga magpanundom o kung dumdumon ang sang makapila ka beses antes magpati sa mga promesa nga ginapakita sa dalagko kaga sa mga walang paakong kikita na malaki nang walang masyadong ginagawa para malikawan nga mabiktima sang scam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa mga bulan sang Hulyo ginasulugman ang National Disaster Resilience Month. Kagahapon isa ka training ang ginpreparar sang OCD para sa makatapos ang media kag mga estudyante sang mass communication. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Chief, sige ang pagkandak sa Office of the Civil Defense 6 sang training sa nagkalain-lain nga sektor. May kang tanan sa pre-disaster response subong no nga bulan, especially nga nagsugod na ang aton sini nga pag-obserba sa National Disaster Resilience Month subong nga Hulyo. Suno kay OCD Region 6 Director Raul Hernandez nga sila ang sige ang pagpakigangot sa mga LGU agud i-remind nga magpanghanda gid no sa tion sang kalamidad. Kag kahapon ginaghiwat sa DRRM training ang OCD kaupod sa mga katapo sa media kag pila ka mga communication students kay ginakabig sang OCD 6 nga partner gid ang media sa pagbalabot sa mga husto nga impormasyon, sa paghatag sang warning, sa pahibalo sa mga husto nga mga terminolohiya nga mahangpan sa aton siniyang mga pumuluyo. Nangin partners ang OCD sa sini nga aktibidad amo ang Pag-asa kag Mines and Geosciences Bureau ang mga ahensya sang gobyerno nga nagamonitor gid sang aton siniya nga panahon kag sang mga posible mga hazards nga ginaatubang aton partikular sa pungsod Pilipinas nga located kita iya sa Pacific Ring of Fire kag ang bagyo diri gid nag-develop sa Pacific kag importante gid nga manginhanda ang pungsod Pilipinas kay ang Pilipinas isa sa mga top countries nga nagaatubang gid sa nagkalain-lain nga calamities sa JIP no. Kag isa sa plano sa aton siniyang nga OCD amo ang magkandak sang briefing sa mga bag-o nga mga elected officials, especially ang mga local chief executive naton, ang gobernador, ang mga mayors, agud nga ipahibalo sa ila nga sige-sigihon gid ang disaster preparedness kag gina-encourage gid nga dapat mag-invest, mag-allocate sang budget sa aton siniya nga disaster response para nga mangin handa ang isa ka LGU sa pag-atubang sa anuman nga emerhensya. Emerhensya kasubong sang linog, bagyo, landslide, baha, kag bisan pa volcanic eruptions nga mo ni sa karon niya ang isa gid sa mga nagapabilin nga ginaatubang nga mga challenges, especially sa mga pumuluyo dira malapit sa may Mount Canlaon nga tubtob subong ara gyapon sa alert level 3 ang estado. So nagalook forward ri ang OCD JAPE nga subong nga bulan sang Hulyo ma-intensify pa ang awareness sa pumuluyo sa mga disaster nga aton sini ginapangatubang paagi sa pagkandak sa nagkalain-lain ng mga drills. Last week may ara sing mga earthquake drills kita nga ginpatigayon or last month kag damo pa nga drills ang dapat nga himuon sa mga LGUs agud handaan ang ining pagsaulog naton sa National Disaster Resilience Month subong nga Hulyo.
Jen, may mga previous years nga nagahiwat ang OCD sang fun run no, to highlight sang selebrasyon sang National Disaster Resilience Awareness Month. Pero this year, na-mention ba na kung may kasubong aktibidad ang aton sining rehiyon? So far daw wala pa sang nakalinya dagit nga activity ang OCD. Kay siling ni Director Hernandez, sila ang naga-back up lang no sa mga inisyatibo sang LGU. So laban-laban Jape ang ina nga mga initiatives supposed to be ang kuana LGU na ang mag-organize kag naga-back up lang sila. So sa ila siniya nga ginpahayag kahapon, pero tanan nga awareness campaign pertaining sa pagdumdum naton sang disaster preparedness dapat gid nga suportahan, dapat nga ma-highlight gid kiti subong masiling kita nga maayong tiyempo. May mga tinion nga ti daw milo-milo lang ang approach space ang isa ka LGU sang mga officials dira nga ti daw kung hindi ka pagtupan sang kalamidad amo na siling nila nga daw wala man ikaw sang desire kag hindi agresibo ang lokal nga panguluhan sa pagkandak sang sining nga mga activities. Pero kung mag-strike na ang kalamidad, wala ka na mahimo. So sa subong, amo gid ang gina-remind sang OCD nga hindi ka mo magpatuyo-tuyo da. Hindi ka magpatulog-tulog. Oo. Kundi masiling tabulan sang Hulyo subong daw kanami isang tiyempo. Dapat nga sige gid ang encouragement sini nga i-intensify gid ya ang pagpatigayon sa mga drills training, i-evaluate, i-account ang tanan nga mga equipments nga pwede magamit sa tion sang emerhensya. May dump truck kamo da, may mga excavator kamo da, may mga bulldozer kamo, may mga chainsaw kamo nga ginagamit in case nga may kalamidad kita. So kasubong sina nga preparedness ang gina-assess gid sang aton siniya nga OCD nga dapat ma-sustain sang aton siniya nga mga LGUs. Pero kung confident si Director Hernandez niya, isang last year 2024 nakita niya ang ang preparedness ang tagsa ka LGU ati ready sa pag-execute once nga may mga emerhensya. Kumbaga do part na sang sistema, Jay pa. Isa man na notice nato kay ligad nga tuig may mga dalaguan nga bagyo nga nagpamahog nga magasulod diri sa Western Visayas kag sanggid pamangkot naton ang mga local DRRMO kung kamustang ila sila nga pagpanghanda ilagi nga ginapabutyag nga they are ready kay sinaton ana nila ini sa natabo nga pagpanghalit sang Yolanda and all preparations are in place now para malikawan ang kasubong nga mga trahedya nga nagluntad sa tinalikdan nga mga tinuyod. Kag we urge kita, we challenge ang aton sini nga mga bag-o kag liwat nga ginapili nga mga local chief executive now nga ipatuman ang nagakadapat nga matikaang para malikawan ang mga panghalit no dala sining kalamidad kiti aktibo sa gyapon diyan ang pamahog sa kanlaon kag subuman na posible ang mga pagbaha bangod sa mga pag-ulan nga posible nga tupa diri sa aton nga rehiyon. Kahapon Jeep damo gid sa mga mapuslanon nga topiko dito nga gin-discuss kiti tama gid ka importante. Aside from volcanic eruption nga daw connected no kanlaon, bulusan kag taal, ginaistoryahan gid ang climate change. Kay medyo do naglain ang mga direksyon sang bagyo sa subong no. Pero sa 2024 daw gamay ang bagyo naton nga na gamay daw 18 to 20 lang. Pero ang average na is 25 a year no ang ginahandaan sang aton siniya nga pag-asa. So ara didto kahapon ang pag-asa man nga naga-explain sang mga changes sang pagpang-atake sang o pag-abot sang bagyo diri sa may pungsod Pilipinas. So gina-explain nila nga kung bare months na medyo do naga-us-us ang atake sang bagyo. That's why nga ang Visayas and Mindanao is sakop igo. Pero sa subong manotice naton kalabanan sang low pressure area on the first half of 2005 daw dito siya sa eastern sang Luzon, northeast sang Luzon usually nagatuhaw ang mga low pressure pag-abot na Jeep kakapalit gagwa dayon sa Philippine Area of Responsibility. Pero posible nga mag-change sa bare months naman. So may mga pagpag-o sa direksyon sang bagyo kag sa season na dito amo na isang unpredictable bisan subong impactan sang mga mangunguma gani kung saan matupa ang ulan kag may mga nagasuffer tungod sang unpredictable naton nga panahon na Jay.
isa pa gid sa mapagbago na notice naton kay hindi lang sa tion siyang may bagyo kung may low pressure area ang madamo nga pag-ulan nga nagaresulta sa pagbaong kaysa gani dyan no unannounced nga mga localized thunderstorm lang pero ang volume sang ulan daw kasubong lang nga may bagyo diri sa aton nga rehiyon. Kagahapon, Jay, bigin pamangkot ko din ni personal kay Sir John Baron. Siling ko, sir, ano nga mga weather app sa cellphone, ang daw masiling naton nga nag-rely gid kamo kay di pabalaan naton subong nga ang tawo is not reliable sa rely sa una mati kay para joke kung mo ni may balod nga mo sini tungod sa aton pagka-digital na subong iyang status itumok mo na lang ang app pero pamangkot how accurate ang ina nga mga apps naga kuan bala ina nang reflect gid sa tuod synchronize ina sa mga ginapagawa niyong mga datos. So naghambal ang tagapag-asa ang dapat hindi tanan nga app sa cellphone naga-reflect. Oo, so careful man kita sina kag mas maayo nga refer kita sa DOST kag may ginambal to siya nga website daw or ano the windy kag may iban pa nga mga gin-recommend ang pag-asa nga dira kita iya mabase sa aton sini nga ginapananaw hindi nga screenshot ta lang amo sina tapos ang inagali nga mga apps daw medyo ads lang man dili pag error lang. So to delikado hindi accurate ang pagmonitor sa weather naton. Ti kun istoryahan tayo disaster preparedness, weather is amo gid ang nagapanguna. Amount of rain, wind direction, volume sang rain, classification sang soil sa sina nga lugar, isa ina sa mga dapat nga ma-consider sang aton siniya nga mga kauturan bago maghimo sang desisyon. Ti karon ko nang imo local chief executive daw hindi na priority kaya gusto binyan ay no beautification tanan mga iban nga mga activity kag wala siya sang wala ya gina-foresee ang disaster at delikado gid amo nang hambal sang OCD ma-meetingon ta kamo anay liwat refresher kita especially damo kita newly elected nga mga officials iban wala pa background amo gina ang goal sa aton sini nga OCD6 sa J. Ayun. Madamo nga salamat Jen sa imo nga balita. Muna madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. There you have it, Mabian. Latest update gikan sa Office of the Civil Defense. Gidulong sa aton ni General Baclay. Kag oras sa Radyo Pilipinas 9:54 in the morning. Wala kita sa oras nga nabili sa atong pagpangalagad. Diri na gilamang kunto batong edisyon sa mga adlaw sa Martes, Hulyo 1, 2025. Sa ngalan sa ako, mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones sa Tero sa studio, kami Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo na ginalaga, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo